Ako nga pala si Fred, hindi man ako sikat na vlogger pero gusto kong ikwento sa inyo kung anong mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ko nga akalain na makakapag-abroad ako at makakapagtrabaho sa bansang Europa. Nung nasa Pinas pa ako, kahit anong agency ang ina-applyan ko, kahit anong trabaho ay hindi ako namimili. Dahil alam ko nakakayanin ko ang lahat ng trabaho. Sa mga nagbabalak at gustong mag-abroad dyan, sakto-sakto tong video na to para sa inyo. Isa nga pala akong street food vendor sa may Pinas. Nagtitinda ako ng mga street foods tulad ng kwek-kwek, fishball, kikiam, isaw at iba pa. Sa negosyo namin yun ay minsan ay matumal at minsan naman ay malakas. Pero nung dumating ang pandemic, bumagsak at nalugi ang aming negosyo at nakikita ko na nahihirapan na ang aking mga magulang. Kaya nung medyo umuokay na, nagdesisyon na ako magtrabaho abroad. Pero alam nyo ba, hindi pala ganun kadali ang pag-abroad. Hindi porket gusto agad natin makapag-abroad ay makakaalis agad tayo. Grabe mga karepa, ang dami kong pinagdaanan. Sa pag-apply abroad, marami pala tayong dapat asikasuin at lakaring mga papeles. At kailangan din natin na meron tayong sapat na pera. Kaya ayun, tambak-tambak ang aking mga utang. Nangutang ako sa mga kaibigan ko para lang meron akong panggastos sa mga pamasahe at sa paglakad ng aking mga papeles. At nung nakumpleto ko na lahat ng yon, nakipagsapalaran naman ako sa Maynila. Napakarami kong agency na pinuntahan at inaplayan. Lakad dito, lakad doon, tanong dito, sakay doon. Kahit sobrang pagod na mga karepa, hindi talaga ako tumigil dahil talagang desidido na ako makaalis. Dahil kaka-apply ko pa lang at naghihintay pa lang ako ng mga tawag sa mga iba't ibang agency na pinasahan ko. Nag-extra muna akong trabaho kahit saan at napakasaya ko mga repa dahil yung time na yon ay may tumawag na sa akin. Sinabi nga ay luwas na ako bukas sa Maynila at interview ko na at exam. Kaya dali-dali akong lumabas na Maynila at sinabi ko sa sarili ko na eto na yon, na-interview na nga ako at nag-exam na rin. Kaya ang hinihintay ko na lang ay resulta kung maseselect ba ako. Sa kasamaang palad nga mga repa, hindi daw ako napili at hindi ako natanggap. Kaya yung time na yon, parang ayaw ko na, parang gusto ko nang sumuko at ayaw ko na mag-apply. Tinatamad na akong sumubok, parang ayaw ko na rin umalis at makapag-abroad. Pero naisip ko mga karepa, hanggang doon na lang ba yon? Syempre hindi. Kaya ayun, nag-apply ulit ako sa iba't ibang agency, naghintay ng tawag, naghintay ng interview at exam. Nakailang agency na ang tumawag sa akin para sa interview at exam pero hindi ako natatanggap at hindi ako napipili. Pero eto mga karepa, ang nagpasaya talaga sa akin. Yung bayaw ko nga ay may kinuwento sa akin na in-apply niyang agency at sabi niya sa akin na itry ko rin daw mag-apply doon at malay mo, yun na ang swerte ko. Kaya hiningi ko agad yung email at nag-send ako ng resume ko or CV. Pero parang hindi pa sapat yun mga karepa. Kaya ang ginawa ko ay pumunta mismo ako sa may agency. Nag-walk-in talaga ako kahit nagpasa na ako ng resume sa may email nila. At sabi nga ng agency, bakit pa daw pumunta? Nag-send naman ng resume sa may email. Kahit hindi na daw pumunta or mag-walk-in, mababasa rin naman nila yung resume na pinasa ko. Pero para sa akin, kailangan ko mag-effort na talagang desidido ako sa pag-a-apply at makapagtrabaho abroad. At ayun na nga mga karepa, pag uwi ko ng bahay, tumawag sa akin yung agency at ang sabi sa akin ay bumalik daw ako bukas. Mag-ready daw ako sa interview. Mga ilang araw ay tumawag ulit sa akin at sabi niya ay tanggap daw ako. Kaya sobrang saya ko mga karepa. Napa-thank you Lord talaga ako. At sobrang pasalamat ako sa bayaw ko. Kundi dahil sa kanya, hindi ko malalaman ang legit na agency na PNI International. Kaya maraming salamat po sa aming agency. At eto na nga mga karepa, dire-diretso na. Nag-medical na ako. Nagpasa na ako ng mga requirements. Nagpabisa na kami sa may embassy. Nakapagpitos na rin. At dumating na rin yung pinakahihintay natin mga karepa, ang makapagtrabaho tayo abroad. 25 days lang hinihintay namin. At ayun, lumipad na kami papuntang Europa. Grabe talaga ang tuwa ko at hindi ako makapaniwala. Kaya ang masasabi ko sa mga patuloy na nag-a-apply at di pa rin nasiselect hanggang ngayon, ang lesson dito ay wag tayong susuko, wag tayong titigil, at wag tayong mawawala ng pag-asa. Alam nyo ba nung dumating ako dito, ang sabi ko sa sarili ko, kaya pala, hindi ako swerte at hindi ako nakalaan sa bansang mga ina-applyan ko. Kaya dito niya pala ako dinala. Meron palang nakalaan at plano sa akin si Lord. Ngayon, eto ako. Nagkatrabaho ako bilang isang production worker. Nakakapagpadala na ako sa aking pamilya. Nakapagbayad na rin ako sa mga utang ko sa mga kaibigan ko. Thank you nga pala sa mga kaibigan ko. At eto mga karepa, nakakaipon-ipon na rin, nakakapundar-pundar kahit papano. Oo, nakaalis, nakapagtrabaho, nakapag-abroad, nakabayad ng utang, nakakapagpadala sa pamilya, nakakaipon at nakakapagpundar na rin, pero hindi pa to sapat. Kaya gumawa ulit tayo ng isa pang pangarap, ang umasenso at gumanda ang buhay. Kung anong ginawa natin pagsusumikap at pagtitiis nung una pa lang, mag-uumpisa ulit tayo at dito natin gagawin yon sa may abroad. Dahil dito, ibang-iba. Dahil ang tunay na laban ng buhay dito natin mararanasan. Kaya sa mga mag-a-apply pa lang dyan, huwag kayong titigil at sumubok lang kayo ng sumubok. Maghintay lang kayo mga karepa. Balang araw din ay sasang-ayon din sa inyo ang panahon. Kung hindi man kayo pinapalad ngayon, bukas o makalawa, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung madapa man kayo, tayo agad, bangon, tapos laban ulit. Tulad ko, hindi ako sumuko at di ako tumigil hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko. Kaya pag sinimulan nyo mag-apply at makapagtrabaho pa abroad, dire-diretso na at huwag nyong ititigil. Huwag nyong sasayangin yung mga effort na
ang ginawa nyo at binigay nyo tulad ng pagod, puyat, pagtitiis at lahat ng mga gastos. Tulad ko, huwag niyong isusuko yung mga pangarap nyo.